Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan po mga kakimpaw sa naging biyahe ni Paolo Avellino papunta po dito sa Mindoro, kasi marami po talaga ang nag-aalala mga kakimpaw since may low pressure nga po ngayon at maulan po talaga sa ibang mga lugar. And also mga kakimpaw, masyadong malakas po ang alon sa pagbiyahe po dito sa dagat. Nako, mamaya pag-uusapan natin yan nang sa ganon ay malaman po ninyo kung ano po bang update ukol dito. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang D. Magiyat, sabi niya po dito, "Hello Mistress, yan di na ang pakiramdam ko, hindi lang yung nagsusulat nang binabasa nila ang may gawa, baka may nag-uutos din dyan para mabash si Kim. Bakit kaya may mga taong masaya sila na may naape gaya ni Kim? Si Kim naman walang mali siya kung ano ang sabihin ng mga kasamahan sa kanya. Sige lang, hindi kasi si Kim nag-iisip ng masama sa kapwa na hindi niya alam. Na ipinapahamak na siya kasi nga hindi siya kagaya ng ibang masasama ang laman ng mga kokote ng mga bashers. Sundin mo Kim kung ano ang sinasabi ni Paulo. Kung gusto niyang pagpahingahin ka muna, siguro hindi na rin maganda yung ipahiya ka sa mga naiinggit din sa'yo. Kung titigil ka muna sa showtime, sana nakonsensya din sila sa ginagawa nila sa'yo at may karma silang maranasan kung sino man yon. Mahalin mo yung sarili mo Kim, hindi naman masama kung minsan ipamukha mo sa kanila na may hangganan din ang lahat ng pang-aapi nila sa'yo at pangumaliit sa pagkatao mo. Masyado kang mabait Kim, kaya inaabuso ka ng mga mapanglait na mga walang kwentang tao. Salamat Miss Joyce, ingat po kayo lagi. Naku, maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Di Magiyat. So yes, tama po kayo dyan. Sana this time ay lumaban po si Chinita Princess. Nang sa ganun ay maipamukha niya po mga kakimpaw sa mga taong inggit sa kanya, sa mga taong kumakalaban sa kanya patalikod, na palaban po at matapang ang isang Chinita Princess, na hindi po nila dapat ginaganito si Kim Chu, 'di ba? Kasi wala naman pong ginagawang masama sa kanila si Chinita Princess, kundi panay kabutihan, pagpapasaya at pagtulong sa mga nangangailangan. Sana po ay nakikita 'yon ng mga bulag na bashers at mga taong inggit at galit na galit kay Chinita Princess. So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po sa inyo and pabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to, at unahin na nga natin talakayin ang tungkol dito sa kakalabas lamang po na write-ups per Kim and Paolo Avellino, separate ganap. Ayon nga dito, muling nagparamdam ang Kim Paulandia sa kanilang mga fanay matapos ang pasilip sa Taiwan BK ng dalawa kamakailan lang. Pero sa pagkakataong ito, kanya-kanya munang sariling lakad sina Kim Chu at Paolo Avellino. Nauna nang lumayas si Kim patungong Cebu para alalahanin ang karawan ng kanyang yumaong ina kahapon, June 23 yun actually, kasi 24 ngayon. Ibinahagi ni Kim sa kanyang IG ang pagbisita niya sa puntod ng kanyang ina kasama ang isa pang kapatid na si Twinkle at ang pamangkin nito na kasama niyang bumiyahe. Simpleng caption lang ang isinulat ni Kim sa kanyang post na 13 years. Ito ang mga taong mula nang mawalay sa kanilang piling ang mami nila. Sa post na ito, makikitang nagpamisa si Kim sa mismong museo ng kanyang ina kasama si Twinkle at partner nito pamangkin mula sa Manila. Matapos nito ay nagsalo-salo sila sa isang resto kabilang ang iba pa nilang pinsan at kaibigan sa Cebu. Intimate at exclusive lang ang okasyon base sa presensya ng ilang mga bisita sa misa at celebration. Bawat photo sa post ni Kim ay may kani-kanyang caption. Ibinida rin niya ang isang babaeng server sa resto na pinasalamatan at nagpa-selfie shot pa siya dito. Kinilabutan raw si Kim nang malaman nito ang pangalan ng server na katunog ng pangalan ng kanyang nanay. Base sa isang caption ni Kim, mukhang may planong ipaayos o ipagawa ang bahay o ipagawang bahay si Kim.
Isa sa mga bisita ni Kim ay may-ari ng kumpanyang nagre-renovate at nagpaplano ng mga bahay. Hindi na nagtagal si Kim sa Cebu dahil lumipad na rin siya pabalik ng Maynila matapos ang buong araw na okasyon. Samantalang si Paulo naman ay rumakit sa Mindoro ngayong araw para sa isang malaking show. Nag-imbita na si Paulo sa pamamagitan ng video sa mga taga Mindoro para sa kanyang special appearance at performances. Biro nga ng ilang Kim Paulandia, pwede na rin raw ang Kim Pao sa LDR o long distance relationship pero saglit lang at dito sa Pinas. Ilan naman sa mga solid ay umaasang baka sumama si Kim sa Mindoro lalo't maraming magagandang na beaches at diving site dito. So ayun mga kakimpaw, no, nalaman natin na talaga namang nakipag-meeting po si Chinita Princess sa may-ari po ng kumpanyang nagre-renovate at nagpaplano daw po ng bahay. So possible nga kaya na magpapagawa or nagpaparenovate si Chinita Princess ng bahay dito po sa Cebu? So ano kaya yung pinagmitingan nila mga kakimpaw, no? Nako, exciting ito. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa ganap kay Paula Avellino dito po sa Mindoro. Marami po kasi ang nag-aalala mga kakimpaw nang makita po nila at malaman na may low pressure ngayon. And also sa dagat po ay sobrang lakas po ng alon. Katunayan po niyan, marami po ang mga pinost ng mga Kimpaw fans at supporters po ng Kimpaw ang sumunod papunta pong Mindoro at talaga naman pong inalon daw po sila. Kaya ang katanungan ng mga fans ni Kim and Paolo ay kung kamusta na daw kaya si Paolo Avellino, kung binagyo daw ba or naranasan din daw ba mga kakimpaw yung lakas po ng alon dito po sa dagat. Yun ay kung roro din po ang sinakyan nitong si Paolo. Kaya sobra-sobra po ang pag-alala ng mga K-pop fans kay Paolo and syempre kung kasama si Chinita Princess. Nag-aalala din po sila. So huwag kayong mag-alala kasi mukhang naka-helicopter naman itong si Paolo Avellino kasama po ang kanyang team, 'di ba? So ilang oras lang 'yun or baka ilang minuto lang 'yun mga kakimpaw sa Himpapawid. Tapos ando na po agad sila sa Mindoro. Kasi pag helicopter, mabilis lang yan mga kakimpaw. Pero kung by land, nako matagal-tagal talaga at mararanasan po ni Paulo yung alon, yung lakas po ng hangin sa dagat, sa laot, 'di ba? Tapos parang magbo-boat pa yun mga kakimpaw. Kaya medyo nakakatakot at nakakapag-alala. Pero syempre, sabi ko nga po sa inyo, ipagdasal at isama natin si Kim and Paolo sa ating mga prayers kasi ang prayers ay napaka-importante at napakalaking bagay niyan mga kakimpaw para po sa buhay ni Kim and ni Paolo. Pag ang kumilos na po ay nasa itaas, wala pong imposible yan mga kakimpaw. Kaya keep praying at ipanalangin natin ang kaligtasan or safety ni Kim and Paolo kahit nasaan man silang dako or panig ng ating mundo. So paano mga kakimbo, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.